3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minsan, napapalipasan na kami ng gutom, gano'n. Minsan, gutom na kami, nag-iyakan na yung anak ko, wala kami pagkain. Sa bawat araw, may mga mata na nawawalan ng pag-asa. Sobrang anxiety ko, nag-isip ako na minsan, mamatay na lang kaya ako. Mga kamay na naghahanap ng pantawid buhay at mga pangarap na tila malayo at walang tiyak na dulo. Habang ang ilan ay abala sa pag-abot ng bituin, ang iba ay patuloy na naglalakad sa dilim. Ito ang kwento ng mga hindi nakikita, ng mga boses na hindi naririnig. Kailangan ko ng tulong. Tulong mula sa gobyerno, sa pamayanan, para kahit papaano makasurvive yung bawat pamilya. Ng mga pamilya na isinumpa ng kahirapan at pilit iniiwasan ng lipunan. Hello everyone! So, papunta na kami kung saan yung bahay ng tutulungan namin. And say hi to my vlog! Naiinitan sila for the buhat ang mga gay. Ayan. Andito na raw kami kung saan kami tutulong. Sa kasalukuyan, ang patuloy na paghahanap buhay at paggawa ng diskarte upang matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan ay kanila ring ginagampanan. Sa isang araw niya, 600. So, dito yung isang araw niya. Tapos, yan, binubuhay siyang tatakapat po kami. Yan. Tapos, nagbabayad po kami ng bahay, tubig. Actually, nalilate na kami sa pagbabayad ng tubig ko sa kabahay. Yung talagang totoo. Kasi, kulang na kulang yung sahod ng asawa ko. Yun yung totoo. Tapos, ginagawa ko noon para makasurvive kami sa araw-araw. Nagtitigta ako, ano. Tulad ng, nabikot ako dyan sa bahay-bahay, nagpupos ako ng mga pagkain ko ng turon, nagtitigta ako ng turon, tapos banana cue, puto. Basta may nahawa ka, pag may nahawa ka ng pera, wala may biglang may nag-bless sa akin na, oh, ayan, sa'yo na yan sa family mo, sabi niya, ay salamat po sa blessing, ganun na ganun. Kasi ginagawa ko yun, sa perang yun, pinapaikot ko, ginagawa kong, pinaparami ko ba, para yung perang yun is tumagal hanggang sa sahod ng mister ko, yung ganun. Tapos minsan naman, wala akong pera, walang puhunan, ang ginagawa namin, nangungutang kami para lang may makain. Kung kanina ako lumalapit, sa totoo lang, nangihiram ako sa kapitbahay namin, sa mga kakilala ko na dati kong katrabaho, tapos minsan naman dun sa mga kamag-anak ko, sa tatay ko, nag-chat ako lagi na, Tay, sabi ko, Tay, pwedeng pahiram ng pera dyan kasi walang sinawad yung asawa ko, puro na lang negative, sa dami na naman ang utang namin, diba? Sa araw na ito, tutunghayin natin ang buhay ni Aling Jessica simula noon hanggang ngayon. Nag-click kasi ako ng mga number no, tapos tinasper ko. Tapos nagulat ako, nag-chat siya. Yung pala siya, gano'n. Yun na, nag-start na yung pangiligaw niya ulit kasi nalaman niya wala na akong bola. Tapos yun, actually may trabaho ako nung dati. Tapos siya, trabaho din. Simula nung pandemic, yun, nag-start na yung mga problema. Ayun, nawala na akong trabaho, yun na, daming mga mamahal mga bilihin, kabali. Ayun, sobrang nababaon namin lang sa utang. Negosyo, ganyan, tapos sariling sasakyan. Kasi rin nung kadataan ko, gusto ko mag-asawa ng foreigner. Yun lang talaga. Ewan ko bakit ako
pumunta ako dito. Yun. Gusto ko bang mag-jowa kami, yun na, nabuntis ako, tapos yun na, nag-start na, magsasama kami. Yun lang. Tapos yun, hindi pa nga kami kasal eh. Sabi na yung anak namin, kasi sabi niya lagi, wala daw budget, wala budget. Kaya yun, Pero meron po di bang ano, yung salang bayan. civil po na marriage po? Ay, kasal na po ba? Hindi pa. Ano, next year, baka next year kami. Next year na ba? Ngunit dahil sa kasalukuyan ay hindi pa maatim-atim ang sariling pagpupundar kung kaya't ang gobyerno at barangay na suporta ay siya ring inaasahan. Tulad ng 40s, yung may pupunta mag-interview para magkaroon ng tulong sa aming pamilya kasi kulang na kulang talaga yung sahod ng mister ko. Kaya kailangan ko ng tulong. Tulong mula sa gobyerno, sa ating pamahalaan para kahit pa paano makasurvive yung bawat pamilya. Financial talaga. Ayun yung pinakamahal sa amin. Minsan, nakapalipasan na kami ng gutom, gano'n. Minsan, gutom na kami, nag-iyakan na yung anak ko. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, lubos naman din na nagpapasalamat sa mga taong patuloy na nag-aabot ng tulong si Aling Jessica. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi kahit pa paano, may mga taong tumutulong sa amin. Yun lang. At nararanasan namin yun. Minsan, nagugulat na lang ako. Biglang may nagbibigay sa amin ng pagkain. Sabi ko, Lord, thank you, Lord. Sabi ko sa kanya. Kasi hindi niya yung kaya na magutom kami sa maghapon. Bigla lang may nagbibigay sa amin ng pagkain. Yun lang. Kaya malaking blessing yung binigay niyo sa amin talaga. Kasi walang-wala din talaga kami ngayon. Ang totoo lang, naghalat ako ng nahiraman para lang may pagkain kami. Kaya dahil binigyan niyo kami ng blessing, hindi na ako lang hiram. Salamat. Sa pangkalusugang aspeto, hindi rin maipagkakaila ang idinadaing ng kanyang pamilya. Minsan pag nagugutom ako, nanginginig na yung buong katawan ko. Yung gano'n na ako, yung ganyan. Tapos, minsan nagpapanik attack ako. Parang feeling ko, hindi na ako humihinga, gano'n. Tapos, hindi ko alam ano nangyari sa akin. Siguro sobrang, pag-iisip. Kasi kung saan ka hanap ng pera, diba? Tapos kung saan ka hingi ng tulong. Kaya, nag-iisip talaga ako, nagpapanik talaga ako. Ano nangyari sa akin. Mahirap yun, yung stress, anxiety, nararanasan ko yun araw-araw. Lagi nga ako nagsasabi sa asawa ko na Aris, hindi ako makahinga. Sabi ng asawa ko, nagpapanik ka lang, sabi sa akin. Sabi ko, paano hindi magpapanik? Wala ka ng pagkain. Sabi ko, wait lang, maghihirap pa ako. Ganun sinasabi niya sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tulad ng karamihan, ang paghangad ng kapagpundar ng sariling pagkakakitaan ay ninais din ni Aling Jessica, pati na rin ang magandang kinabukasan para sa mga anak nila. Gusto ko talaga yan. Actually, sari-sari store. Yun ang gusto ko kasi para kahit na hindi ako sa bahay, kumikita. Nakamaalagaan ko pa yung anak. Ayun lang. Siyempre, bakasyon, yung ganyan, makapag-bakasyon ka sa lugar na kung saan maganda yung view, yung gano'n, tapos magkaroon ka ng sariling bahay, yun ang gusto ko, tapos sarili kang magkakakitaan para may mahuhugot ako kung saan yung kailangan ko ng pera. Ang lang. Dapat meron silang katulad ko, kahit dapat din silang makukuha financially sa gobyerno buwan-buwan para kahit pambili lang ng bigas, yung gano'n, makalaking tulong na yun sa amin. Wala din ako nakutulong. Sinasabi sa amin pumunta daw sa munisipyo. So pagdating namin sa munisipyo, sabihin sa akin yun nga, yung time ko daw mag-interview sa amin. Tapos din pa lang siya mag-ano. Yun lang. Ano po yung
pangarap niyo rin po para sa mga bata, sa mga anak niyo? Siyempre, yung gusto ko sa mga anak ko, hindi nila maranasan yung naranasan namin. Tsaka gusto ko magkaroon sila ng masayang buhay, yung may takot sa Diyos, yung gano'n. Tapos, maging maayos ang buhay nila. During the community immersion, or during our community immersion, I had the opportunity to witness firsthand the realities faced by people living in the poverty. It was a humbling and eye-opening experience that made me realize not only on my privileges, but also on the value of empathy, compassion, and social responsibilities. We met this family who, despite having very little, shown kindness, resilience, and a strong sense of community. Their daily struggles, whether it's finding food, earning enough for their children's education, for accessing basic healthcare, made me realize how often we take things for granted. Yet, even with these hardships, many still smiled, shared stories, and welcomed us with open hearts. Good afternoon everyone. I want to thank that family na nagbigay ng oras sa aming grupo para makapagkandak ng maikling interview at maraming salamat din po dahil nagawa namin ito ng maayos. Ang masasabi ko lang ay that is a great experience to me dahil nakapagpasaya at nakapag-abot kami ng konting tulong sa isang pamilya at sabi nga nila mas magandang magbigay na walang hinihintay na kapalit. At sana is maging inspirasyon ito sa iba na patuloy pang tumulong kahit na sa maliit na bagay. And that's all. Thank you very much. Magandang hapon. Ako si Wardy Bobier at ang tanging may hininuha ko lamang mula sa immersion na aming ginawa noong nakaraan ay hindi lahat tayo ay sadyang mapalad sa ating mga karanasan at mga desisyon na ating ginagawa or na nararanasan at nangyayari sa buhay natin. Ngayon, pinakatumatak sa sinabi ni ate or sa mga panawagan niya ay ang tulong mula sa gobyerno, which is meron naman tayo nung 4Ps. Ngayon, kung susuriin natin, dapat masuri natin talaga kung kung talaga bang nagagawa ng gobyerno ang kanilang tungkulin na sa pamamagitan ng mga institusyon or yung mga programa kagaya ng 4Ps, kung tunay nga bang natatamasa ito ng mga taong dapat makaranas o makatamasa ng incentives or ng program na iyon. Engaging in community service, particularly in helping a poor family, has been a deeply humbling and eye-opening experience. It reminded me of the stark realities many people face daily. Realities that often go unnoticed in our fast-paced lives. Meeting a family who struggles to meet their basic needs made me more aware of the privileges I often take for granted, such as having a food on the table, a roof over my head,
and access to education and healthcare. While offering food, clothing, and support may seem like a small act, the gratitude and warmth this family showed me made me realize that kindness, no matter how simple, it can have a lasting impact. The resilience and hope in the face of hardship really inspired me to do more, not just through one-time act of service, but through sustained efforts to support and uplift those in need. This experience also taught me the value of empathy. It's not just about giving, it's about connecting with people, listening to their stories, and treating them with dignity. During our community immersion, isa lang yung nag-highlight sa akin. Even in the toughest storms, that we still stand tall. This saying means that no matter how difficult life gets, we must continue to stand strong and face challenges with resilience. Tulad ng puno na tumatagal sa malalakas na hangin at ulan, tayo rin ay dapat na magsikap at magpatuloy sa pagharap ng mga pagsubok. At sa bawat hirap, tayo ay lalakas at natututo. Ang bawat araw ng pakikibaka ay may kasama ding aral na nagbibigay ng lakas at bagong pag-asa. Sabi nga nila, life is tough, so you are. Hindi lahat ay mapalad sa buhay. Pero kahit mahirap, natututo tayong lumaban, mag-adjust, at maging mas matatag. Minsan natatalo, minsan nananalo, pero laging may aral. Sa huli, hindi lang tagumpay ang sukutan ng buhay, kundi kung paano ka bumabangon sa bawat pagsubok. Malayo na, pero malayo pa. Sa aming ginawang pagtulong sa isang pamilya sa pamamagitan ng pagbibigay ng grocery, pagkain at school supply, napagtanto ko kung gaano kahalaga ang simpleng pagtulong sa isang buhay. Habang kausap namin sila, naramdaman ko ang bigat ng kanilang pinagdaraanan sa araw-araw. Ngunit sa kabila nito, nakita ko rin ang kanilang sipag, tiyaga at pagmamahal bilang pamilya. Kung paano nila lagpasan ang mga hamon sa buhay. Nakaka-inspire ang kanilang determinasyon at pagtsatsaga para buhayin at pag-aralin ang kanilang mga anak sa kabila ng limitadong kita nila. Dahil sa ginawa naming pagtulong, ay nagturo ito sa akin ng tunay na kahulugan na pagbibigay. Hindi kailanman kailangan malaki ang maibigay para makapagbago ng buhay ng isang pamilya. Kundi, ang mahalaga ay tumulong ka ng bukal sa iyong puso at walang pagdadalawang isip. Naramdaman ko ang tuwa at pasasalamat ng pamilyang tinulungan namin at doon ko lalong mas naunawaan na ang bawat maliit na tulong ay maaaring magbigay ng pag-asa. Magandang araw! I am Jocelyn Allen Pagdinawan, isa sa mga nag-conduct ng immersion kung saan ko nakilala ang mga batang matatalino at mahuhusay. And as I look back to that immersion, marami akong natutunan at na-realize. Isa na doon ang kahalagahan ng edukasyon, katulad na lamang ng sabi sa atin ni Rizal. Ang edukasyon ang susi para sa magandang kinabukasan. Malaki man ang epekto ng social status natin upang tayo ay magkaroon ng mataas na kalidad na edukasyon. Hindi pa rin ito matatanggal ang determinasyon sa isang bata na nais matuto sa kabila ng pagsubok nilang nararanasan sa kanilang mga buhay. Ang kagalingan at katalinuhan ay bunga ng kanilang pagsisikap at kailanman ay hindi ito mahahadlangan ng kanilang kahirapan. Sa immersion na to, dito ko naramdaman kung gaano kalalim yung salitang kakulangan. Hindi lang sa material na bagay, kundi pati na rin sa kawalan ng suporta o sapat na oportunidad para sa mga taong gaya nila. Dito ko rin na-realize na yung basic needs na dapat meron tayo, hindi pala siya basic para sa iba. At masasabi ko na hindi lang namin sila natulungan, nakasama namin sila, nakausap, at tunay na nakilala.
At unti-unti ko rin naramdaman yung bigat ng buhay na pinapasan nila. Nakakatuwa lang na kahit sandali, nakita ko yung ngiti at yung pagmamahalan sa loob ng isang simpleng tahanan. At sobrang grateful ako. And dahil sa kanila, mas lumalim yung pagnanais kong makatulong kahit sa maliit na bagay. Hindi lang bilang requirement, kundi bilang tao na gustong makinig at magpakita ng malasakit sa kapwa. So during our Rizal Immersion vlog, I learned 2 lessons. First one is to always stay positive during hardships, no matter what happens. The second lesson is to never give up, and that know that things will eventually be alright in the end. And those 2 things made me learn another thing. It's that small acts of kindness go a long way to help someone. Kahapon ay nagsagawa kami ng immersion na kung saan ay tumulong kami sa isang pamilya na ang kanilang ilong na tahanan ay may dinadalang sakit. Isa sa mga bagay na tumatak sa akin is sa gitna ng ganong estado ng pamumuhay ay patuloy pa rin silang lumalaban at nakikita ko pa rin na ang kanilang pagmamahal bilang isang pamilya. Tulad ni Rizal, naniniwala din ako na ang pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na pagkilos ng kabutihan. At sa aming pagtulong sa kanilang pamilya ay hindi man namin nabago ang kalagayan nila, ay nakapagbigay pa rin kami ng kaunting pag-asa sa kanila. Ang immersion na ang aming ginawa ay nagsisilbi bilang paalala sa atin na hindi man natin mababago ang buong pamumuhay ng isang tao, pero meron tayong kakayahan bilang isang mamamayan na makakapagbigay ng liwanag sa mundo nilang madilim. Sa immersion na to, dito ko nakita yung value ng pagtulong sa kapwa, na bagamat hindi natin tunay na alam kung paano humantong sa ganong kalagayan yung buhay nila, pero yung isang bagay na maintindihan natin ng lubusan na if there is something we can offer to our community, let us extend that helping hand. If we have the capacity, let us do so, volunteer, di ba? Na bagamat hindi natin tuluyang masusugpo yung or malulutasan yung ruta ng kahirapan, yung bagay na maging instrumento tayo para makaraos man lang, makaluwag-luwag man lang kahit ilang araw, ilang buwan yung kapwa natin is such a big thing, and I believe is a stepping stone para sa isang magandang komunidad kung saan tayong lahat ay nagtutulungan. Yesterday, we reached out to Miss Jessica, a strong mother of 3, selling meriendas to survive while her husband earns minimum wage. She told us they often have nothing to eat and she's not part of any government support program. It was a painful reminder that many families like hers are left behind. As someone who also comes from a humble home, I understand that struggle deeply. My mother is a dialysis patient battling stage 5 chronic kidney disease. We hope every day for better healthcare, for a government that listens, cares, and acts. In our subject, Life and Works of Rizal, we learn that real change begins when leaders uplift the lives of the poor. And now, as we approach election season, let's choose wisely for families like Miss Jessica's and for mine. Helping isn't about how much we have, it's about how much we care, because service, when rooted in empathy, creates the kind of future Rizal dreamed of. So, ayon, natapos ang aming pag-i-interview nang walang umiyak! Oh my God! Ngayon, nagkakagulo na po sila kasi may mga hindi raw po sila natanong. But,
overall naman po natanong po namin lahat ng mga question na gusto namin i-ask and gusto namin malaman about sa family po. And napapagod na sila. Ay, may bata. Ako pagod na pagod. Then, may isa kaming groupmate na dumating siya pero babay na. Dahil late siya. Ganon. So, bye-bye guys. See you all next to my... See you guys next. Basta bye-bye.
Come with me.